Kumusta sa inyong lahat? Ngayon gusto kong ibahagi ang isang kwento na marahil ay magpapakilos sa puso ng mga matatanda nating tulad ko. Ito ay kwento tungkol sa pag-ibig, pagkawala at pag-asa na mahanap muli ang mahal sa buhay na akala'y nawala na. Pakinggan natin ang kwento ni Maria Reyes. Eksena 1 sa punerarya. Nang bagong pumasok ako sa pintuan ng punerarya, isang pamilyar na boses ang biglang narinig ko, na para bang natigilan ako sa kinatatayuan ko. 10 taon na mula nang huli kong marinig ang boses na yon, at ang lalaking nakatayo sa harap ko ay ang asawa ko, si Jose Reyes. Naramdaman ko na parang nanghina ang mga paa ko. Hinawakan ni Sofia, ang anak ko, ang braso ko, siguro dahil nakita niyang maputla ako. "Nanay, okay ka lang ba?" tanong niya ng mahina. "Pumunta lang ako para makiramay sa kaibigan ni nanay." "Paano nangyari ito?" Pilit kong sinabi, hindi pa rin inaalis ang tingin sa lalaking iyon. Ang namatay ay malapit na kaibigan ng nanay ko. "Pasok po kayo," sabi ng lalaking iyon. Yumuko. "Ako po si David Santos, naghahanda ng libing." Sa itim na suit na maayos, buhok na nakasuksok pa atras, at lalo na ang tie pin. Iyon mismo ang tie pin na ibinigay ko kay Jose sa 3 anibersaryo ng kasal namin. Nang tumalikod siya, bahagya niyang inangat ang kaliwang sulok ng bibig. Si Jose ko, ang asawa ko, palaging ngumiti ng ganoon. Isang maliit na ugali pero hindi nagbago kahit pagkatapos ng 9 taon. "Nay, bakit po tinititigan niyo siya ng ganoon?" bulong ni Sofia. Hindi ko masagot ang anak ko. Paano ko ipapaliwanag na ang lalaking ito ay kamukhang-kamukha ng tatay niya na akala niya inamatay na? Ayokong isipin niyang nababaliw ako. Umupo ako sa upuan, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Siya ang nakatayo sa harap ng altar, inaayos ang lahat. Ang pangalan sa plaka ay David Santos, pero sa mata ko si Jose Reyes yon. Ang asawa ko na nawala sa aksidente sa pag-akyat sa bundok 20 taon na ang nakaraan. Mahina akong tinanong ang matandang babae sa tabi ko. "Pasensya na po, sino po ba si Mr. David Santos?" "Ah, si Mr. David Santos? Siya ang pinakamalapit sa pamilya ng kaibigan nyo, kaya siya ang nag-asikaso ng libing." Sinabi ng isang staff ng punerarya. "Ang asawa ko ay arkitekto. Sapot ba ang 10 taon para magbago ang isang tao? Pero ang mga mata, ngiti, kilos, lahat ay sobrang kamukha." "Nay, pupunta lang ako sa banyo sandali," sabi ni Sofia at tumayo. Lalabas din ako sandali. Sumunod ako sa anak ko. Pagdating sa koridor na walang tao, huminga ako ng malalim. Tibok ng puso ko ay malakas, hininga ay mabilis. Binuksan ko ang cellphone, pumunta sa gallery. Sa lumang folder ng pictures, hinanap ko ang huling litrato kasama ang asawa ko. Medyo malabo dahil na-recover mula sa backup online 8 taon na ang nakaraan. Pero malinaw pa rin ang mukha niya. Pinagkumpara ko ang screen ng cellphone sa David Santos na nakatayo sa malayo, sigurado na ako. Siya iyon, iisa lang. Paano nangyari ito? Parang naramdaman niya ang titig ko, lumingon siya sa akin. Nagtagpo ang mga mata namin, pero sa mata niya walang bakas ng pagkilala. Polite lang na tingin sa isang estranghero. Malakas ang tibok ng puso ko. Gulong-gulo ang isip. Pero naglakas loob akong lumapit. "Pasensya na po. Nanginginig ang boses ko. Nagkita na po ba tayo noon?" Medyo nag-isip siya. "Hindi ko matandaan. Baka nagkita tayo sa ibang libing?" Mas lumapit pa ako, lalong sigurado. Kahit ang maliliit na kulubot sa sulok ng mata ay kamukha rin. "Ah, baka nga. Pasensya na po." Mabilis siyang umatras, pumunta sa direksyon ng banyo. Nakatayo sa harap ng salamin. Maputla ang mukha ko, nanginginig ang mga kamay. Nagwisik ako ng tubig sa mukha. "Kalmado ka, Maria. Namatay na ang asawa mo 10 taon na ang nakaraan. Kamukha lang." Pero sa loob ko, malakas ang paniniwala. Siya si Jose, asawa ko. Pero bakit hindi niya ako kilala? Bakit iba ang pangalan? Paglabas ko sa banyo, naghihintay si Sofia. "Hindi ka maganda ang itsura, Nay. Umuwi na tayo?" Umiling ako. "Hindi. Dapat manatili hanggang dulo." Pagkatapos ay nag-alangan, hinawakan ang braso niya.
Sofia, iyong nag-aasikaso ng libing, kamukha ba ng tatay? Tumingin si Sofia sa kanya ng may gulat. Hindi niya naaalala ang tatay niya, litrato lang ang alam niya. Medyo kamukha po, pero litrato lang ang alam ko kay tatay. Sa pag-uwi, umulan. Ang mga patak ng ulan sa windshield ay nagpaalala ng araw na nawala ang asawa ko. Noon din ay malakas ang ulan. Manatili ako hanggang umalis ang huling bisita, tinatanaw pa rin siya. Lahat ng kilos, ekspresyon, boses niya ay si Jose. Hindi ko maatanggap, pero sigurado akong asawa ko yon. Pag-uwi, nagdesisyon na ako. Dapat alamin ko ang katotohanan. Bakit buhay ang asawa ko sa ibang pangalan? Bakit hindi niya ako kilala? Sofia, bukas pwede mo bang samahan si nanay na bumalik sandali sa punerarya? Bakit po, Nay? Tumingala ako sa karatula na punerarya ng kapayapaan. Ironic dahil ang puso ko ay hindi mapayapa. May kailangan akong kumpirmahin. Gabing iyon, hindi ako makatulog. Iniisip ko ang lahat ng posibilidad at isang konklusyon lang. Ang lalaking iyon ay si Jose Reyes, asawa ko, na nawala at itinuring na patay 10 taon na ang nakaraan. Eksena 2. Bumalik sa punerarya, pangalawang pagkikita. Nay, kumain ka muna ng almusal. Handa na si Sofia para pumasok. Tiningnan ko ang anak ko, nakakagaan ng loob. Malaki na siya. Sofia, ngayon samahan mo ulit si nanay sa punerarya. Huminto si Sofia sa pagnguya ng tinapay. Dahil po doon sa lalaking iyon, iniisip mo talagang si tatay iyon? Natigilan ako. Paano ko ipapaliwanag? Takot akong isipin niyang nababaliw ako. Gusto ko lang kumpirmahin. Samahan mo ako, ha? Opo, maghihintay ako pagkatapos ng klase. Determinado si Sofia. Pagdating namin sa punerarya ng kapayapaan ng hapon, tumila na ang ulan, may mahinang araw. Ano ang gagawin natin, Nay? Tanong ni Sofia. Una, tingnan natin kung nandito pa siya. Pumunta ako sa reception. May David Santos po ba rito? Opo, hintayin niyo po. Tumawag ang receptionist. Opo, nasa opisina sa second floor si Mr. Santos. May bisita. 5 minutong paghihintay ay parang oras. Malakas ang tibok ng puso ko. Magkatabi kaming nakaupo ni Sofia sa sofa. Pagbukas ng pinto ng elevator, lumabas siya, hindi na nakaitim na suit kundi gray shirt at itim na pantalon. Agad kong tiningnan ang kamay niya. 10 taon na ang nakaraan, may singsing sa daliri sa kaliwa si Jose at maliit na peklat sa little finger sa kanan mula sa bakasyon namin. Paglapit niya, lalong mabilis ang tibok ko. Nakita ko ang mahinang peklat sa little finger sa kanan niya. Nanginig ang paa ko, hindi makatayo. Kumusta? Sa tingin ko nagkita tayo kahapon? Ngumiti siya. Ngiti na nauna ang kaliwang sulok ng bibig, kamukha ni Jose. Opo, ako po si Maria Reyes, kahapon sa libing ng kaibigan ng nanay ko. Pwede po ba kayong maglaan ng oras para makipag-usap? Tiningnan niya ang relo. May appointment ako sa 1 oras. Pwede tayong mag-usap sa coffee shop sa tabi? Sabay kaming pumunta sa maliit na coffee shop. Mahigpit ang hawak ni Sofia sa kamay ko, ramdam ko ang kaba niya. Umupo kami sa tahimik na sulok. Diretsahan ko. David Santos, pasensya sa biglaan, pero paano kayo naging staff ng punerarya? Nag-isip siya sandali. Mga 7 taon na ang nakaraan. Natagpuan ako na walang malay sa bundok. Sabi ng doktor, amnesia dahil sa injury. Hindi ko naalala ang pangalan ko, pamilya o kahit ano. Habang nagsasalita siya, hinahalo niya ang kape. Wala akong paraan para malaman ang identity ko. Walang naghanap sa akin. Kaya nagsimula akong muli sa pangalang David Santos. Diagnosed ako ng amnesia dahil sa trauma. Sinubukan ng pulis na i-verify ang identity sa fingerprints at DNA, pero malubhang nasugatan ang kamay ko nang natagpuan sa ilog kaya mahirap kunin ang fingerprints. Hindi rin match ang data sa missing persons. Sa huli, registered ako bilang unknown at nanirahan sa welfare facilities. Uminom siya ng kape. Doon ko nakilala ang direktor ng punerarya na volunteer. Nakita niyang tahimik akong nakikinig sa kwento ng mga tao, kaya inalagaan niya ako. Tinulungan niya akong magkaroon ng temporary identity bilang David Santos at binigyan ng trabaho sa punerarya. Kakaiba, ang paghatid sa huling lakbay ng mga tao ay nagbigay sa akin ng ginhawa. Parang hinahanap ko ang nawala.
Habang hinahalo niya ang kape, napansin ko ang ugali niya. 3 beses clockwise, 2 beses counterclockwise. Iyon ang ugali ni Jose. Bakit niyo po pinili ang trabaho sa punerarya? Mahinang tanong ni Sofia. Ngumiti siya kay Sofia. May kakaibang lambing sa mata niya, instinct na hindi ko maipaliwanag. Ang trabahong ito ay nagbibigay sa akin ng ginhawa. Parang hinahanap ko ang nawala. Nag-alangan ako, mabilis ang tibok. Naalala niyo ba ang pangalang Park Tae-jun? Nagbago ang mukha niya. Bahagyang kunot ang noo. Hindi. Ano yung pangalan? Mahalaga ba sa akin? Natigilan lang ako. Plano ko sanang ipakita ang lumang family picture, pero pinigilan ko. Ayokong bigla siyang ma-shock. Pasensya sa kakaibang tanong. Kamukha niyo lang ang kakilala ko. Pilit akong ngumiti. Uminom siya ng kape. Marami nang nagsabi noon. Siguro ordinary lang ang mukha ko, kaya madaling makamukha. Nang itinaas niya ang kamay sa tasa, napansin ko na medyo gumalaw ang sleeve. Sa left wrist, may 3 tuldok na naka-triangle. Kamukha ng moles ni Jose. Pag alis sa coffee shop, lalong malakas ang determination ko. Sigurado na si Jose iyon. Dapat alamin ko kung ano ang nangyari, bakit siya amnesia at buhay sa ibang pangalan. Nay, talagang kamukha niya si tatay, ha? Bulong ni Sofia sa taxi. Nagbuntong hininga ako. Oo, halos sigurado na si nanay, pero parang amnesia siya. Hindi niya tayo kilala, hindi rin niya alam kung sino siya. Ano ang gagawin natin? Mag-iimbestiga pa si nanay. Dapat maingat para hindi siya ma-shock. Pag-uwi, umakyat ako sa attic para maghanap. Natagpuan ko ang lumang box na gamit ni Jose. Sa loob ay wallet, keychain at huling diary niya. Binuksan ko ang diary. Sa huling page may mahinang note. Ebidensya ng corruption sa fund. Delikado kung malantad. Maria, kung wala na ako, check ang coordinates na ito. Sa baba ay numbers at basement 3. Mabilis ang tibok ko. Sa wakas, may iniwang clue siya. Nauna niya bang naisip ito? Hinanap ko ang coordinates sa phone. Lumang building sa gitna ng Manila, walang koneksyon sa architecture firm ni Jose. Natagpuan ko rin ang lumang cellphone ni Jose. Kahit hindi umaandar, chinarge ko. Gabing yon, gising pa ako habang natutulog na si Sofia. Ang ulan sa labas ay nagpaalala ng araw na nawala si Jose. Sabi niya may importanteng lakad sa bundok. 3 araw pagkatapos, tumawag ang pulis. Tama ba ang valis at climbing shoes ng asawa niyo? Opo, natagpuan sa ilalim ng ravine, pero walang katawan. Pagkatapos ng 1 buwan na search, conclude ng pulis na naanod sa baha at declared dead. Pero buhay pa siya, buhay pero amnesia. Ano ang nangyari? Sa wakas, umandar ang phone ni Jose. Password ay anniversary namin, last call history. Tumawag siya ng 3 beses sa umaga bago nawala. Unknown number, last message. May ebidensya na. Meet as agreed. Lahat ay naging misteryoso. Aksidente lang ba ang pagkawala ni Jose? Or may kinalaman sa amnesia at buhay niya bilang David Santos? Uulan pa rin. Nagdesisyon ako. Bukas, pupunta ako sa address na iniwan ni Jose. Dapat malaman ang katotohanan. Lihim kong kinuhanan ng picture si David Santos at inilagay sa tabi ng lumang picture ni Jose. Iisa sila. Mahal, hahanapin kita. Eksena 3. Pagtuklas ng lihim sa Future Foundation Building. Nandito na tayo. Tiningnan ko ang lumang office building. Future Foundation, storage ng ebidensya, ang nakasulat sa sign. Nay, dito ba talaga? Tanong ni Sofia. Oo, iniwan ng tatay mo ang coordinates dito. Lumapit ang matandang guard. Ano ang hinahanap nyo? Hinahanap namin ang treasure storage sa basement 3 po. Kunot noo siya. May appointment pa kayo? Naguluhan ako. Walang binanggit si Jose. Hinawakan ni Sofia ang kamay ko. Nay, may laman ba ang wallet ni tatay? Hinukay ko ang lumang wallet ni Jose na dala ko mula sa box. Salamat, may ganito. Kinuha ko ang plastic card. Storage access card ng Future Foundation, Jose Reyes. Tiningnan ng guard. Permanent access ito. Regular si Mr. Jose Reyes. Maingat at discreet. Mabilis ang tibok ko.
Naalala niya ang asawa ko. Kailan po siya huling pumunta? Mga 10 taon na ang nakaraan. Malakas ang ulan noon, delikado ang basement sa baha, emergency evacuation, pero insistent si Mr. Reyes na bumaba para i-check ang documents. Sumama ako sa kanya. Pumunta siya bago nawala, sabi ko sa isip. Pumunta kayo sa elevator sa basement 3, sa dulo ng main hallway ang storage. Binigyan niya kami ng temporary pass. Bumaba kami sa basement. Maalsim ang hangin, flickering ang fluorescent lights. Amoy lumang papel at metal. Paano bubuksan, Nay? May password. Nag-aalala si Sofia. Hinukay ko ulit ang diary ni Jose. Walang ibang clue bukod sa coordinates. Tinry ko ang usual passwords. Anniversary, birthday ni Sofia, birthday ni Jose. Lahat mali. Nay, try mo ito. Suhestyon ni Sofia. 212. Iyon ang araw na nagkakilala kayo na kwento mo. Gulat akong tumingin sa kanya. Paano mo alam? Noong maliit pa ako, sinabi mo na December 2 ay special day, araw na nagkita kayo ni tatay. Tinry ko. Click! Bumukas ang pinto. Sofia, ang galing ng anak ko. Sa loob ay dusty envelope na internal audit documents ng Future Foundation. Jose Reyes. Binuksan ko, may financial reports, board minutes, contracts. Hindi ko maintindihan lahat, pero highlighted ni Jose ang important. Abuso sa donated funds ng Future Foundation, hidden overseas accounts, safety violations sa construction. Nay, ano lahat ito? Takot na tanong ni Sofia. Hindi pa malinaw sa akin, pero parang natuklasan ng tatay mo ang malaking bagay. Inilagay ko ang USB sa bag. Bigla kong narinig ang elevator. May darating. Mabilis naming isinara ang cabinet, tumakbo sa hallway. Nakita ko ang dalawang lalaki sa suit na papunta sa cabinet namin. Pagkatapos ng 10 taon, may gumamit ulit ng card ni Park Tae-jun. Malakas ang tibok ko. Alam nila, hinahanap tayo. Hinigpitan ko ang hawak kay Sofia, tumakbo kami sa emergency exit. Umakyat kami sa stairs hanggang ground floor at mabilis na umalis sa building. Uulan pa rin. Palagi akong lumilingon, takot na sinusundan. Pag-uwi, ikinandado namin ang pinto, isinara ang curtains. Nanginginig si Sofia. Nay, takot ako. Nyakap ko siya. Huwag matakot, ipoprotektahan kita ni nanay. Magsisilaw ang lahat. Inilagay ko ang USB sa computer. Maraming files. Last folder, Maria. Nanginginig akong binuksan. Isang video lang para kay Maria. Pag-start ng video, mukha ni Jose. Pagod siya, pero buhay. Narinig ko ang boses niya, umiyak ako. Maria, kung pinapanood mo ito, may nangyari na sa akin. Natuklasan ko ang malubhang embezzlement sa Future Foundation. Tinakpan ni Chairman Jong Min-seok ang responsibilidad sa building collapse sa Jeju na ikinamatay ng pamtao. Sinubukan niyang ibintang sa akin. Bukas, makikipagkita ako sa kanya sa bundok. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Nakolekta ko lahat ng ebidensya. Kung hindi ako umuwi, ipasa mo ito sa pulis. Pero mag-ingat, maraming koneksyon si Jong Min-seok. Nagngit-ngit siya. Maria, ikaw at Sofia ang pinakamahalagang regalo sa buhay ko. Alagaan mo si Sofia. Mahal kita. Tapos ang video, bumagsak ako, umiyak. Umiyak din si Sofia. Tatay, nasa panganib siya. Niyakap ko siya. Oo, pero alam na natin ang katotohanan. Buhay si tatay, kahit amnesia. Nagtaka ako. Kung nasa panganib si Jose sa bundok, bakit amnesia siya at naging David Santos? Bakit walang naghanap sa kanya sa 10 taon? Tumunog ang phone ko. Unknown number. Maria Reyes ba ito? Boses ng lalaki. Kakapunta nyo lang sa storage ng Future Foundation. Delikado ang kinuha nyo, lalo na ang USB. Para sa safety nyo ng anak, ibalik nyo ito. Nanginginig ako. Natagpuan nyo kami. Ano ang ginawa nyo sa asawa ko? Tumawa siya ng malamig. Namatay ang asawa mo sa mountain accident 10 taon na ang nakaraan. Maria Reyes, huwag buhayin ang lumang issue. Bukas, dalhin ang USB sa harap ng storage. Matatapos na ang lahat. Binaba ang tawag. Mahigpit kong niyakap si Sofia, nanginginig. Alam ko na ang gagawin. Tinawagan ko ang saved number. Hello? Jo Yun-seok speaking. Jo Yun-seok? Si Maria Reyes ito. Nagkita tayo sa coffee shop kahapon. May importanteng bagay na kailangan kitang makita ngayon.
Mrs. Reyes, ano yon? May kinalaman sa tunay na pangalan at nakaraan mo. Alam mo ang tunay kong pangalan? Nanginginig ang boses niya. Jose Reyes, asawa mo ako. 10 taon na ang nakaraan na wala sa mountain accident. Nagbago ang mata niya, gulong-gulo, takot at curious. Pasensya, David Santos ang pangalan ko. Sabi ko na amnesia ako. Kinuha ko ang lumang picture mula sa wallet. Ito siya. Ito ako, Maria Reyes, asawa mo. At ito si Sofia, anak natin. 16 na siya ngayon. Nanginginig niyang tinanggap ang picture. Ako ba ito? Oo, pamilya tayo. Kinuha ko ang USB. Ito ang iniwan mo. Boses mo, mukha mo, hindi ka nawala. May nanakit sa iyo. Ikwento ko sa kanya si Jungmin Seok, corruption, building collapse. Ako? Itinulak sa ravine? Hinawakan niya ang ulo, masakit. Minsan may malalakas na headache, lalo na kapag may nakaraan. Hinawakan ko ang kamay niya. Tulungan kita, pero delikado. Totoo ba? Asawa mo ako? Oo, sigurado. At ang anak natin? Sofia. Nasa bahay ng kaibigan siya, ayokong mapahamak siya. Kung totoo akong asawa mo, may special memory ba tayo? Tanong niya para kumpirmahin. Ang araw na nagkakilala tayo, December 2, sa University Library. Ang unang libro na ipinahiram mo sa akin ay The Old Man and the Sea. Sa kasal, malakas ang ulan, nagpicture tayo sa hotel porch, sabi mo blessing ang ulan. At palagi mong hinahalo ang kape 3 beses clockwise, 2 beses counterclockwise. Walang malay niyang hinawakan ng tasa at hinilo ng ganoon. Ginagawa ko ba iyon? At ang lulabay para sa anak natin, kinakanta ko pa rin sa kanya tuwing gabi. Kinanta ko ang lullaby. Gulat siya. Pagkatapos, sumabay. Ang kantang ito, naalala ko, ako ang gumawa nito. Bigla, tumakbo si Sofia papasok. Nay, hindi na ako makapaghintay. Tumakbo siya palapit. Nagtagpo ang mata ng mag-ama. Sofia, ito ang tatay mo, Jose Reyes. Nag-alangan si Sofia. Tatay, totoo ba? Tumingin si Jose sa anak, luha sa mata. Birthday ko ay August 2, pero naalala kita. Oo, tatay! Niyakap niya siya. Bigla, tumunog ang phone ko. Unknown. Maria Reyes, Joe Ayunsyok, nasaan kayo? Delikado ang USB. Ibalik nyo. At Jose Reyes, kalimutan mo na ang lahat tulad ng 10 taon na ang nakaraan. Sinusundan tayo, sabi ko. Hindi tayo pwedeng dito. Tumingin si Jose sa amin. Pumunta tayo sa bahay ko. Mas safe doon. Nag-drive siya ng lumang sasakyan. Magkasama kami. Nakayakap si Sofia sa akin. Simple ang bahay ni Jose. Basic lang ang gamit. Isang maliit na wooden statue sa bedside table lang ang espesyal. Gawa ko ito. Hinawakan niya ang statue. Hindi ko alam bakit palagi akong gumagawa nito. Maliit na wooden chair, kamukha ng toy chair na gawa ni Jose para kay Sofia noong 6 anyos niya. Tatay! Naalala ko, binigay mo ito sa akin, sigaw ni Sofia. Nagbago ang mukha ni Jose. Hinawakan niya ang ulo, bumagsak sa sofa. Naalala ko na, may fragments, maliit na kwarto, pink walls, tawa ng bata. Unti-unti niyang naalala ang memory. Ipinakwento namin ang tungkol sa Future Foundation, Jungmin Seok. Itinulak ako sa ravine, bulong ni Jose. Pero bakit buhay ako? Bakit amnesia? Hindi natin alam, pero bumalik ka na. Paano ang law office ko? Tanong ni Jose. Pagkatapos ko nawala, mahirap ang lahat. Na-transfer ang Reyes and Associates kay Attorney Kim. Nagtrabaho ako ng husto para kay Sofia, sabi ko. Sorry. Hinawakan ni Jose ang kamay ko. Ngayon, hindi ko napababayaan kayo ni Sofia. Bigla, may car light sa window. Itim na sedan ang huminto. Mga tauhan ni Jungmin Seok, sabi ni Jose. Kailangan nating umalis. Saan tayo pupunta? Sa safe place. Isang lugar na peaceful sa akin kahit hindi ko naalala. Maliit na tent sa bundok, malapit sa temple. Iyon ang honeymoon place namin. Kahit hindi niya naalala, instinct niya ang nagdala sa amin doon. Nag-drive kami sa likod, sa trail. Pinagkakatiwalaan mo ako? Kahit hindi ko pa lahat naalala. Tanong ni Jose.
Kumusta sa inyong lahat? Ngayon gusto kong ibahagi ang isang kwento na marahil ay magpapakilos sa puso ng mga matatanda nating tulad ko. Ito ay kwento tungkol sa pag-ibig, pagkawala at pag-asa na mahanap muli ang mahal sa buhay na akala'y nawala na. Pakinggan natin ang kwento ni Maria Reyes. Eksena 1 sa punerarya. Nang bagong pumasok ako sa pintuan ng punerarya, isang pamilyar na boses ang biglang narinig ko, na para bang natigilan ako sa kinatatayuan ko. 10 taon na mula nang huli kong marinig ang boses na yon, at ang lalaking nakatayo sa harap ko ay ang asawa ko, si Jose Reyes. Naramdaman ko na parang nanghina ang mga paa ko. Hinawakan ni Sofia, ang anak ko, ang braso ko, siguro dahil nakita niyang maputla ako. "Nanay, okay ka lang ba?" tanong niya ng mahina. "Pumunta lang ako para makiramay sa kaibigan ni nanay." "Paano nangyari ito?" Pilit kong sinabi, hindi pa rin inaalis ang tingin sa lalaking iyon. Ang namatay ay malapit na kaibigan ng nanay ko. "Pasok po kayo," sabi ng lalaking iyon. Yumuko. "Ako po si David Santos, naghahanda ng libing." Sa itim na suit na maayos, buhok na nakasuksok pa atras, at lalo na ang tie pin. Iyon mismo ang tie pin na ibinigay ko kay Jose sa 3 anibersaryo ng kasal namin. Nang tumalikod siya, bahagya niyang inangat ang kaliwang sulok ng bibig. Si Jose ko, ang asawa ko, palaging ngumiti ng ganoon. Isang maliit na ugali pero hindi nagbago kahit pagkatapos ng 9 taon. "Nay, bakit po tinititigan niyo siya ng ganoon?" bulong ni Sofia. Hindi ko masagot ang anak ko. Paano ko ipapaliwanag na ang lalaking ito ay kamukhang-kamukha ng tatay niya na akala niya inamatay na? Ayokong isipin niyang nababaliw ako. Umupo ako sa upuan, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Siya ang nakatayo sa harap ng altar, inaayos ang lahat. Ang pangalan sa plaka ay David Santos, pero sa mata ko si Jose Reyes yon. Ang asawa ko na nawala sa aksidente sa pag-akyat sa bundok, 20 taon na ang nakaraan. Mahina kong tinanong ang matandang babae sa tabi ko. "Pasensya na po, sino po ba si Mr. David Santos?" "Ah, si Mr. David Santos? Siya ang pinakamalapit sa pamilya ng kaibigan nyo, kaya siya ang nag-asikaso ng libing." Sinabi ng isang staff ng punerarya. "Ang asawa ko ay arkitekto. Sapot ba ang 10 taon para magbago ang isang tao? Pero ang mga mata, ngiti, kilos, lahat ay sobrang kamukha." "Nay, pupunta lang ako sa banyo sandali," sabi ni Sofia at tumayo. Lalabas din ako sandali. Sumunod ako sa anak ko. Pagdating sa koridor na walang tao, huminga ako ng malalim. Tibok ng puso ko ay malakas, hininga ay mabilis. Binuksan ko ang cellphone, pumunta sa gallery. Sa lumang folder ng pictures, hinanap ko ang huling litrato kasama ang asawa ko. Medyo malabo dahil na-recover mula sa backup online 8 taon na ang nakaraan, pero malinaw pa rin ang mukha niya. Pinagkumpara ko ang screen ng cellphone sa David Santos na nakatayo sa malayo, sigurado na ako. Siya iyon, iisa lang. Paano nangyari ito? Parang naramdaman niya ang titig ko, lumingon siya sa akin. Nagtagpo ang mga mata namin, pero sa mata niya walang bakas ng pagkilala. Polite lang na tingin sa isang estranghero. Malakas ang tibok ng puso ko. Gulong-gulo ang isip, pero naglakas loob akong lumapit. "Pasensya na po. Nanginginig ang boses ko. Nagkita na po ba tayo noon?" Medyo nag-isip siya. "Hindi ko matandaan. Baka nagkita tayo sa ibang libing?" Mas lumapit pa ako, lalong sigurado. Kahit ang maliliit na kulubot sa sulok ng mata ay kamukha rin. "Ah, baka nga. Pasensya na po." Mabilis siyang umatras, pumunta sa direksyon ng banyo. Nakatayo sa harap ng salamin, maputla ang mukha ko, nanginginig ang mga kamay. Nagwisik ako ng tubig sa mukha. "Kalmado ka, Maria. Namatay na ang asawa mo 10 taon na ang nakaraan. Kamukha lang." Pero sa loob ko, malakas ang paniniwala. Siya si Jose, asawa ko. Pero bakit hindi niya ako kilala? Bakit iba ang pangalan? Paglabas ko sa banyo, naghihintay si Sofia. "Hindi ka maganda ang itsura, Nay. Umuwi na tayo?" Umiling ako. "Hindi. Dapat manatili hanggang dulo." Pagkatapos ay nag-alangan, hinawakan ang braso niya.
Sofia, iyong nag-aasikaso ng libing, kamukha ba ng tatay? Tumingin si Sofia sa kanya ng may gulat. Hindi niya naaalala ang tatay niya, litrato lang ang alam niya. Medyo kamukha po, pero litrato lang ang alam ko kay tatay. Sa pag-uwi, umulan. Ang mga patak ng ulan sa windshield ay nagpaalala ng araw na nawala ang asawa ko. Noon din ay malakas ang ulan. Manatili ako hanggang umalis ang huling bisita, tinatanaw pa rin siya. Lahat ng kilos, ekspresyon, boses niya ay si Jose. Hindi ko maatanggap, pero sigurado akong asawa ko yon. Pag-uwi, nagdesisyon na ako. Dapat alamin ko ang katotohanan. Bakit buhay ang asawa ko sa ibang pangalan? Bakit hindi niya ako kilala? Sofia, bukas pwede mo bang samahan si nanay na bumalik sandali sa punerarya? Bakit po, Nay? Tumingala ako sa karatula na punerarya ng kapayapaan. Ironic dahil ang puso ko ay hindi mapayapa. May kailangan akong kumpirmahin. Gabing iyon, hindi ako makatulog. Iniisip ko ang lahat ng posibilidad at isang konklusyon lang. Ang lalaking iyon ay si Jose Reyes, asawa ko, na nawala at itinuring na patay 10 taon na ang nakaraan. Eksena 2. Bumalik sa punerarya, pangalawang pagkikita. Nay, kumain ka muna ng almusal. Handa na si Sofia para pumasok. Tiningnan ko ang anak ko, nakakagaan ng loob. Malaki na siya. Sofia, ngayon samahan mo ulit si nanay sa punerarya. Huminto si Sofia sa pagnguya ng tinapay. Dahil po doon sa lalaking iyon? Iniisip mo talagang si tatay iyon? Natigilan ako. Paano ko ipapaliwanag? Takot akong isipin niyang nababaliw ako. Gusto ko lang kumpirmahin. Samahan mo ako, ha? Opo, maghihintay ako pagkatapos ng klase. Determinado si Sofia. Pagdating namin sa punerarya ng kapayapaan ng hapon, tumila na ang ulan, may mahinang araw. Ano ang gagawin natin, Nay? Tanong ni Sofia. Una, tingnan natin kung nandito pa siya. Pumunta ako sa reception. May David Santos po ba rito? Opo, hintayin niyo po. Tumawag ang receptionist. Opo, nasa opisina sa second floor si Mr. Santos. May bisita. 5 minutong paghihintay ay parang oras. Malakas ang tibok ng puso ko. Magkatabi kaming nakaupo ni Sofia sa sofa. Pagbukas ng pinto ng elevator, lumabas siya, hindi na nakaitim na suit kundi gray shirt at itim na pantalon. Agad kong tiningnan ang kamay niya. 10 taon na ang nakaraan, may singsing sa daliri sa kaliwa si Jose at maliit na peklat sa little finger sa kanan mula sa bakasyon namin. Paglapit niya, lalong mabilis ang tibok ko. Nakita ko ang mahinang peklat sa little finger sa kanan niya. Nanginig ang paa ko, hindi makatayo. Kumusta? Sa tingin ko nagkita tayo kahapon? Ngumiti siya. Ngiti na nauna ang kaliwang sulok ng bibig, kamukha ni Jose. Opo, ako po si Maria Reyes, kahapon sa libing ng kaibigan ng nanay ko. Pwede po ba kayong maglaan ng oras para makipag-usap? Tiningnan niya ang relo. May appointment ako sa 1 oras. Pwede tayong mag-usap sa coffee shop sa tabi? Sabay kaming pumunta sa maliit na coffee shop. Mahigpit ang hawak ni Sofia sa kamay ko, ramdam ko ang kaba niya. Umupo kami sa tahimik na sulok. Diretsahan ko. David Santos, pasensya sa biglaan, pero paano kayo naging staff ng punerarya? Nag-isip siya sandali. Mga 7 taon na ang nakaraan. Natagpuan ako na walang malay sa bundok. Sabi ng doktor, amnesia dahil sa injury. Hindi ko naalala ang pangalan ko, pamilya o kahit ano. Habang nagsasalita siya, hinahalo niya ang kape. Wala akong paraan para malaman ang identity ko. Walang naghanap sa akin. Kaya nagsimula akong muli sa pangalang David Santos. Diagnosed ako ng amnesia dahil sa trauma. Sinubukan ng pulis na i-verify ang identity sa fingerprints at DNA, pero malubhang nasugatan ang kamay ko nang natagpuan sa ilog kaya mahirap kunin ang fingerprints. Hindi rin match ang data sa missing persons. Sa huli, registered ako bilang unknown at nanirahan sa welfare facilities. Uminom siya ng kape. Doon ko nakilala ang direktor ng punerarya na volunteer. Nakita niyang tahimik akong nakikinig sa kwento ng mga tao, kaya inalagaan niya ako. Tinulungan niya akong magkaroon ng temporary identity bilang David Santos at binigyan ng trabaho sa punerarya. Kakaiba, ang paghatid sa huling lakbay ng mga tao ay nagbigay sa akin ng ginhawa. Parang hinahanap ko ang nawala.
Habang hinahalo niya ang kape, napansin ko ang ugali niya. 3 beses clockwise, 2 beses counterclockwise. Iyon ang ugali ni Jose. Bakit niyo po pinili ang trabaho sa punerarya? Mahinang tanong ni Sofia. Ngumiti siya kay Sofia. May kakaibang lambing sa mata niya, instinct na hindi ko maipaliwanag. Ang trabahong ito ay nagbibigay sa akin ng ginhawa. Parang hinahanap ko ang nawala. Nag-alangan ako, mabilis ang tibok. Naalala niyo ba ang pangalang Park Tae-jun? Nagbago ang mukha niya. Bahagyang kunot ang noo. Hindi. Ano yung pangalan? Mahalaga ba sa akin? Natigilan lang ako. Plano ko sanang ipakita ang lumang family picture, pero pinigilan ko. Ayokong bigla siyang ma-shock. Pasensya sa kakaibang tanong. Kamukha niyo lang ang kakilala ko. Pilit akong ngumiti. Uminom siya ng kape. Marami nang nagsabi noon. Siguro ordinary lang ang mukha ko, kaya madaling makamukha. Nang itinaas niya ang kamay sa tasa, napansin ko na medyo gumalaw ang sleeve. Sa left wrist, may 3 tuldok na naka-triangle. Kamukha ng moles ni Jose. Pag alis sa coffee shop, lalong malakas ang determination ko. Sigurado na si Jose iyon. Dapat alamin ko kung ano ang nangyari, bakit siya amnesia at buhay sa ibang pangalan. Nay, talagang kamukha niya si tatay, ha? Bulong ni Sofia sa taxi. Nagbuntong hininga ako. Oo, halos sigurado na si nanay, pero parang amnesia siya. Hindi niya tayo kilala, hindi rin niya alam kung sino siya. Ano ang gagawin natin? Mag-iimbestiga pa si nanay. Dapat maingat para hindi siya ma-shock. Pag-uwi, umakyat ako sa attic para maghanap. Natagpuan ko ang lumang box na gamit ni Jose. Sa loob ay wallet, keychain at huling diary niya. Binuksan ko ang diary. Sa huling page may mahinang note. Ebidensya ng corruption sa fund. Delikado kung malantad. Maria, kung wala na ako, check ang coordinates na ito. Sa baba ay numbers at basement 3. Mabilis ang tibok ko. Sa wakas, may iniwang clue siya. Nauna niya bang naisip ito? Hinanap ko ang coordinates sa phone. Lumang building sa gitna ng Manila, walang koneksyon sa architecture firm ni Jose. Natagpuan ko rin ang lumang cellphone ni Jose. Kahit hindi umaandar, chinarge ko. Gabing yon, gising pa ako habang natutulog na si Sofia. Ang ulan sa labas ay nagpaalala ng araw na nawala si Jose. Sabi niya may importanteng lakad sa bundok. 3 araw pagkatapos, tumawag ang pulis. Tama ba ang valis at climbing shoes ng asawa niyo? Opo, natagpuan sa ilalim ng ravine, pero walang katawan. Pagkatapos ng 1 buwan na search, conclude ng pulis na naanod sa baha at declared dead. Pero buhay pa siya, buhay pero amnesia. Ano ang nangyari? Sa wakas, umandar ang phone ni Jose. Password ay anniversary namin, last call history. Tumawag siya ng 3 beses sa umaga bago nawala. Unknown number, last message. May ebidensya na, meet as agreed. Lahat ay naging misteryoso. Aksidente lang ba ang pagkawala ni Jose? Or may kinalaman sa amnesia at buhay niya bilang David Santos?